إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid sa pananampalataya, mayroon po tayong usapin ngayon na ito ay napapanahon sa kasalukuyan. Ito po ay papatungkol sa al-ihtifalu bi Maulidun Nabi, ang kapanganakan, ang pagdiriwang sa kapanganakan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, napakaraming mga tao ang nagdiriwang sa kapanganakan na ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wala naman itong katibayan mula sa Quran at Sunnah. Pagkatandaan po natin mga kapatid sa pananampalataya, mayroon po tayong qaida sa ating pananampalatayang Islam na al-aslu fil ibadati at-tahrim, na ang asal o original sa lahat ng uri ng pagsamba ay haram. Haram. Wala ka munang gagawing pagsamba maliban na ito, ang original nito ay haram. Maliban na lamang na ito ay mayroong katibayan mula sa Quran at sa Sunnah. Tayo, mga kapatid sa pananampalataya, ang mga tao na ito, nagdiriwang sila sa kapanganakan ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam taon-taon. Subhanallah, na wala po itong batayan mula sa Quran at sa Sunnah. Hindi ito ipinag-utos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni hindi ito isinabuhay, ginawa ng kanyang mga asawa, lalo na ang kanyang pinakamamahal na asawa na si Aisha radhiyallahu anha, at ang kanyang iba niyang asawa, kanyang mga apo. Hindi rin ito ginawa ng kanyang mga sahaba, mula kay Abu Bakar, kay Umar, kay Uthman, kay Ali, at ang mga sumunod sa kanila. Wala pong naitala mula sa tarikh o yung tinatawag na kasaysayan ng Islam na sila po ay nagdiriwang ng kapanganakan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagkus ito po ay maituturing na pagbabago sa ating pananampalataya, pagbabago sa relihiyong Islam. Ito po ay maituturing na bid'ah, na ang kanilang mga gawain na ito ay walang saysay, hindi ito tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala, i-reject ito sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd." Wa fi riwayati lil Muslim, "Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd." Nang ibig sabihin, na sino man ang gumawa ng pabago, magdagdag sa relihiyon na hindi ito nagmula sa atin, sa Propeta sallallahu alaihi wasallam, sa Islam, ay hindi ito tatanggapin sa kanila, ibabalik ito sa kanila, i-reject ito sa kanila. At sa isang riwaya, sinabi rin, magkatulad ng kahulugan, magkasing kahulugan, na sino man ang gumawa ng gawain na hindi ito ipinag-utos ng Propeta, hindi ito pinag-utos ng Islam, wala ito sa katuruan ng Islam, ay hindi ito tatanggapin sa kanila, ibabalik ito sa kanila, i-reject ito sa kanila. Allahu Akbar. Kahit mga kapatid sa Islam, ang bid'ah, ito ay napakapanganib na gawain. Ang mga tao, nag-aakala sila na ang kanilang ginagawang pagsamba na ito ay nailalapit nila ang kanilang mga sarili sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkus hindi. Pinahamak lamang nila ang kanilang sarili, bagkus ito ay mayroong matinding kaparusahan sa kabilang buhay.
Sinabi ni Sufyan al-Thawri rahimahullah, al-bid'a ahabbu ila iblis min al-ma'asiyah. Sinabi niya ni Sufyan al-Thawri, kahabagan nawa siya ng Allah, ang bid'a, sabi niya, ay kaibig-ibig o kamahal-mahal kay syaitan, kay iblis, kaysa mga gawaing masasama o kasalanan, mga malalaking kasalanan. Dahil sabi niya, ang taong gumagawa ng kasalanan, na malaking kasalanan, batid niya na yun ay malaking kasalanan, na darating ang araw na mapagtanto niya sa kanyang sarili. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalataya, pasensya na po, ito po yung karugtong ng video. Pasensya na po sapagkat tayo ay na full storage po ang ating cellphone. Hindi na po tayo makakapagsagawa ng video. Nag-delete muna ako ng mga videos at saka ako gumawa ulit. Bilang pagpapatuloy po mga kapatid sa pananampalataya sa gawaing bid'a, na sinabi ni Sufyan al-Thawri rahimahullah, na ang bid'a, ang taong gumagawa ng bid'a at saka ang taong gumagawa ng malaking kasalanan ay mas kaibig-ibig ito kay syaitan. Sapagkat ang taong gumagawa ng malaking kasalanan, halimbawa siya ay nagzina, siya ay uminom ng alak, siya ay pumatay, batid niya sa kanyang sarili na yun ay malaking kasalanan, at darating ang araw na mapagtanto niya sa kanyang sarili na siya ay magbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hihingi siya ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala sa nagawa niyang kasalanan na yun. Sapagkat itong bid'a naman, ang bid'a na ito, hindi ang taong gumagawa nito ay hindi siya magbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala hanggang datnan siya ng kamatayan. Dahil ang iniisip niya, ang kanyang ginagawa na iyon ay magpapalapit sa kanya sa Allah subhanahu wa ta'ala, bagkus hindi. Kaya hindi siya magtatawba hanggat abutan siya ng kamatayan. Allahu Akbar. A'udhu billah. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, ang bid'a mga kapatid, kahit ang mga tao ay gumagawa nito, ito pa rin ay maituturing na bid'a. Kahit ang mga tao ay napakabuti ng kanilang layunin. Kung ating iisipin, sila ay nagbabasa ng Quran, nagsasalaysay ng sira ng Nabi Muhammad SAW, at napakaraming uri ng ibadah ng kanilang pinaggagawa. Napakaganda ng kanilang layunin. Subalit ito nga ay walang katibayan na ipinagdiriwang o ginawa ito ng mga sahaba na kanilang ini-specific ang araw na ito nga ay kapanganakan ng propeta. Hindi kailanman ito ginawa ng mga sahaba. Maging ang propeta hindi siya nagutos rito. Kaya nga sinabi ni Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, na kanyang sinabi, kullu bid'atin dalalah wa in ra'ahan nasu hasana. Nasabi niya na ang lahat, sabi niya, ng mga pabago bid'a ay kaligawan, kahit pa ang paningin ng mga tao dito ay kabutihan. Subhanallah, napakalinaw mga kapatid sa pananampalataya. At sa kabilang buhay mga kapatid sa Islam, ang mga taong gumagawa ng bid'a, ito ay mayroong matinding kaparusahan. Nabanggit sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, darating sa araw ng muling pagkabuhay, sa araw ng paghukom, ang mga tao, mga umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at tatawagin niya ang mga tao, ang kanyang umma, upang paiinumin sa kanyang haud, sa kanyang lawa, haud na ibinigay kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kabilang buhay. Paiinumin ang lahat ng mga mananampalataya doon, at darating itong grupo ng mga ahlul bid'ah, at ang kanilang mga muka ay maiitim, nagkauling-uling ang kanilang mga muka, maraming dumi sa kanilang muka, nangingitim ang kanilang mga muka, at sila ay makikilala ng propeta sapagkat ang kanilang mga bahagi ng katawan ay nagsisiliwanag sa pamamagitan ng kanilang pagwuwudu. At nang sila ay tatawagin ng propeta, nang sila ay malapit na, sila ay haharangin ng mga malaika o ng mga anghel. Haharangin sila at sasabihin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila ay aking mga umma. At sasagot ang mga anghel na ito, O Muhammad,
hindi mo alam ang kanilang ginagawa pagkaraan na ikaw ay nawala na. Ibig sabihin, pagkaraan na pumanaw na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi mo alam ang kanilang ginagawa, sila'y nagpabago, nagdagdag sa iyong relihiyon. Kaya ang gagawin sa kanila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila ay itataboy at sila ay kakaladkarin, hindi sila paiinumin sa hawd ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila ay kakaladkarin patungong impyerno, iyadan billah. Kahit mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung ang mga tao na ito ay tinutukoy nila, sinasabi nila sa kanilang mga sarili na minamahal nila ang Propeta Muhammad, kaya sila ay nagdiriwang. Ano ang sinabi ng Allah sa banal na Quran? A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Na ayon sa malapit-lapit nitong salin, kung tunay, sabihin mo o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabihin mo sa kanila, kung tunay na minamahal nila ang Allah, ay sundin kanila at mamahalin sila ng Allah. At ipapatawad sa kanila ang kanilang mga kasalanan, at tunay na ang Allah ay ang mapagpatawad, ang mahabagin o maawain. Allahu Akbar. Ngayon, kung tunay na minamahal mo ang propeta, sundin mo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, tanungin mo ang iyong sarili. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinag-utos ba niya ang pagdiriwang ng Maulidun Nabi, ang kanyang kapanganakan? Hindi. Ginawa ba ito ng kanyang mga sahaba? Hindi. Subhanallah. Na ang mga sahaba na ito ay pinuri ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang tatlong henerasyon. Sinabi niya sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Ang pinakamainam na henerasyon ay ang henerasyon ko. Pagkatapos, ang mga sumunod sa kanila, ang tabi'un at tabi'in at ang atba'ut tabi'in, sila ang mga pinakamainam na henerasyon. Na sa kanilang henerasyon, sa kanilang pamumuhay, nang sila ay nabubuhay pa, walang naiulat ni isa sa kanila na nagdiriwang ng kapanganakan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya kanino mo kinuha ang iyong pagsamba na yan, mga kapatid sa pananampalataya? Allahu Akbar.